Hi mga ka-interview! Today's video is all about Maya Bank loans. Kung paano ako mismo inofera ni Maya Bank hanggang 250,000 pesos ng personal loan. Ang Maya Bank mga ka-interview, ito yung digital bank na pag-aari ng Maya. Dati ito ang Pay Maya. Fully licensed nga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya legit talaga in-regulated. Pwede kang mag-save, magbayad ng bills, magpadala ng pera, at syempre, mag-loan. At yun nga din yung gusto nating pag-usapan, diba? Yung loan na ino-offer nitong Maya. Lahat lang yan sa iisang app. Ngayon, ano nga ba itong Maya Credit? Ito naman yung revolving credit line o cash advance feature ng app. Pwede mong gamitin ito pambayad ng bills, maging yung load o online purchase kahit wala ka pang pera sa wallet mo. For example, meron kang 5,000 credit limit, pwede mong gamitin at bayaran after 30 days. At ano naman kaya itong Maya Personal Loan? Ito naman ang formal installment loan ng Maya Bank na pwede kang ma-approve hanggang 250,000 pesos, nakadepende nga sa credit standing mo. Installment itong mga ka-interview ha, may due date at transparent ang interest nila na makikita mo mismo sa kanilang app. At ang maganda dito, makikita mo din yung possible na monthly installment mo. Kaya kung ikaw ay isang Filipino citizen, 21 to 65 years old, meron kang isang valid government ID, verified Maya user ka, may consistent activity sa app, so kahit ordinaryong Maya user ka lang, pwede ka nang ma-qualify basta consistent ka sa paggamit ng kanilang app. So, eto ha, paano nga ba ako nakautang dito? Paano ako nagsimula? Matagal ko nang ginagamit kasi itong Maya app at nagsimula ako sa basic use lang like pang-load, pambayad ng bills, tapos cash in ng konti paminsan-minsan, di ba? After ilang months, napansin ko na may lumalabas na Maya Credit at yun nga, meron ding loan. Kaya nung una, 2,000 limit lang, pero habang consistent ako na gumagamit, naging 5,000, naging 10,000 na, hanggang sa umabot ng 15,000 yung ino-offer nga nila sa akin sa Maya Credit. So, pero ito ha, ginamit ko talaga si Maya pambayad nga ng internet, electric bill, at minsan pang shopping. Kaya siguro nakita ng system na active user ako at naging responsible ako sa mga payments ko sa kanila. For Maya Credit nga, para makautang kayo, syempre open nyo nga lang yung kanilang app. Ayan yung Maya app. I-check mo yung may nakalagay na Maya Credit sa dashboard. I-tap mo nga lang yung may nakalagay na activate credit at kung eligible ka, i-fill out mo nga lang yung mga info at mag-agree ka dapat sa terms and condition. Wait ka ng approval. Minsan, instant yung approval nila ha. At for Maya personal loan naman, hanapin mo yung may nakalagay na loans, i-fill up mo yung personal information, yung employment at income details. Mag-upload ka syempre ng isang valid government ID at mag-antay ka ng notification. Minsan automatic na lalabas yung loan offer, meaning pre-qualified ka na. Pero kung ma-decline ka, huwag ka nang panghinaan ng loob. Ito ang kadalasang mga dahilan. Ang una, wala pang sapat na transaction history. Number 2, incomplete yung information mo. Number 3, low credit score or unpaid balance sa ibang apps. Next, hindi verified yung account mo, pero good news mga ka-interview kasi automatic nire-review ulit ng Maya system every few weeks. So kung consistent kang user nga dito sa Maya app, pwede kang ma-qualify sa susunod na cycle. Kaya nga, para ma-approve ka sa first try, ang una, lagi mong gamitin itong Maya app. Pay bills, send money, buy loads via QR code. Kasi mas active ka, mas mataas yung credit trust mo. Number 2, mag-ipon ka sa Maya Savings. Kung nag-ipon ka lang din naman, why not na i-try natin itong Maya Savings? Kasi Maya Savings earn interest din naman and it shows the system that you can manage money wisely. Number 3, complete your KYC profile. I-verify mo nga yung valid ID at yung selfie. Kasi nga, full info equals to full trust. Number 4, mag-cash in tayo kung kinakailangan. Cash in, cash out, ganyan. Kahit 100 or 500 per week, okay lang yan. Basta may movement sa wallet mo. At next nga, wag nating ubusin lagi yung laman ng ating wallet. Mag-leave tayo or mag-iwan tayo kahit small balance lang para makita ni Maya na active user ka nga. Or wag sabay-sabay ha sa pag-apply sa iba't ibang mga loan apps. Kasi nga nakikita ni Maya sa credit history mo kung sabay-sabay kang umuutang. Ang isa pang tips nga, I use Maya card or virtual card for payments. It adds points kasi to your credit behavior. Ang experience ko nga ay nag-offer sila sa akin ng hanggang 250,000 pesos. So ito yung pinaka-exciting part na after ilang buwan ng consistent usage, lagi akong nagbabayad ng bill sa Maya app, nag-iipon sa Maya Savings kahit maliit lang na amounts at ginagamit ko for online purchase. Isang araw, nakareceive ako ng message sa kanila na pwede akong umutang hanggang 250,000 pesos. Nagulat din ako na pwede pala akong makautang hanggang 250,000
pesos at pwede nyo panoorin yung previous vlog ko regarding nga dito sa offer sa akin ng Maya. So, doon ko talaga na-realize din na legit pala yung algorithm nga ni Maya na hindi mo kailangang maging mayaman or magkaroon ng malaking income para makautang dito. Basta lang, consistent user ka at good payer ka, makikita nila yan. So guys, kung gusto nyo din na magkaroon ng ganitong offer, ay simulan nyo na ngayon, okay? Mag-build kayo ng trust with the app. Every transaction counts. Ayan, so to summarize nga, itong Maya Credit ay short-term credit line lang siya for daily use. Yung Maya Bank personal loan naman, pwede kang umutang hanggang 250,000 pesos, installment basis siya. Ang main secret natin is that regular usage, savings habit, and verified profile at base experience ko, hindi siya instant pero sure reward kapag consistent ka. Hindi rin ako nagmamadali ha. Natural lang kasi na ginagamit ko talaga si Maya for daily life. And ayun, rewarded with a 250,000 loan offer. Sana makatulong yung video na ito sa inyo, lalo na kung gusto nyo ring ma-approve sa Maya Credit or sa Maya Bank pa rin. Pero remember, responsible borrowing pa rin ang importante. Huwag tayong utang lang ng utang. Utangin lang dapat natin kung magkano yung kailangan at siguradong meron tayong inaasahan na pambayad. Kung gusto mong mag-start nga or i-check kung eligible ka, ay go ka lang sa kanilang app, diba? At i-check mo yung Maya Credit or personal loans. Makikita mo kung offer sila sa'yo. At kung gusto mo ng loan hacks, yung mga legit reviews at money tips, please don't forget to like nga, mag-subscribe, and hit the bell icon nga dyan sa baba para maging updated ka lagi sa mga susunod na video natin. Maraming salamat sa panonood mga ka-Ins Review. And again, this is Yana reminding you, smart spending start with responsible borrowing. Thank you at see you sa aking next video. Bye! Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-chargean. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nito mga mima.